ito nga pala yung kabuang locks ni Yamaha Lexi 155, no? Ito yung harapan niya. Tapos yung gilid niya naman ganito. So sa likuran niya ganito, sa side niya ganyan. Dali mga idol, no? Dumating na talaga itong si Yamaha Lexi 155 na nilabas ngayong 2026 March. So ang bilis ng Yamaha kasi nga dito sa branch ng Kalilangan Bukidnon dumating kagad itong si Lexi 155. Kaya bago natin ikutan ang motor na to, no, alamin muna natin yung engine specs niya. So meron itong 155cc, ito ay naka 4 stroke, naka 4 valves, naka single open heat cam, naka liquid cooled system, so hindi ka na mangangamba pagdating sa long ride. Fuel injected, syempre mga idol, no, kapag fuel injected, alam naman natin na mas matipid talaga. Kaya i-consume ng hanggang 40 to 45 km per liter. Naman sa fuel tank capacity nito, umabot dito ng 4.2 liter. Meron itong maximum power output na 11.3 kilowatt at 1,000 RPM. At pagdating naman sa kanyang maximum torque is umaabot ito ng 14.2 Newton meter at 6,500 RPM. So meron itong compression ratio na umabot ng 11.6:1. So kung malapit ka lang pala dito, no, sa Kalilangan Bukidnon at naghahanap ka ng Lexi 155 is available na dito sa Yamaha Premium Kalilangan. Dito lang yan matatagpuan sa entrance bus terminal mga idol, no. So ito na, ikutan natin ang motor na to. Yung una nating makikita dyan is yung pangalan ni Yamaha na nasa taas. So yung windshield niya. So pagdating naman dito sa windshield niya, no, mga idol, hindi ito na-adjust na itaas mo or ibabaan mo. So dito, naka-fix lang siya pagdating dito sa wind visor niya. So pagdating naman dito sa baba niya, so ganito naman yung pormahan niya, no. Pagdating sa kanyang headlight is naka-LED na yan. Pagdating naman sa kanyang signal lights, no, left at right is naka bulb type. So glossy yan. So glossy din dito. Tapos dito naman sa gitna niya is naka matte black. So ayan. Parang carbon fiber finish. Naka matte black dito, no. Ayan, makikita natin diyan. Suspension niya. So naka traditional lang siya. Pero kahit ganun pa man mga idol, no, napakatibay ng suspension dito sa harapan. Alam naman natin, no, yung mga piyesa ni Yamaha is matitibay talaga yan. So pagdating naman dito, no, sa kanyang fender is naka-plastic siya pero ayan, flexible. So kapag flexible, alam naman natin na yan na hindi basta-bastang mababasag kahit mabangga pa yan. O ayan, sa gulong niya, no, ayan, naka-IRC na, tubeless na. So hindi ka na mangangamba dito pagdating sa biyahe. Or meron itong size na 90 by 90 by 14. So standard yung size ng kanyang gulong. Madali mo lang hanapin after market. So ito naman yung braking system niya, no. Disc brake siya mga idol, no. Pero pagdating dito sa disc brake niya mga idol, no, baka akalain nyo ito ay naka ABS. So hindi yan ABS sensor mga idol, no. So ito naman yung decals niya, no. Simple lang yung pagka-decals nito. So ayan. So makikita natin dito yung logo ni Yamaha. So, tapos makikita mo yung pangalan ni Yamaha na kulay white. So pagbaba mo sa ilalim, ganito lang yung pagka-decals niya. So kulay puti dito. Tapos may gray dito na LX. So ayan, tapos may halong blue. Ito yung footboard niya, no, Lexi 155 nakalagay dito. So ito yung kauna-unahang 155cc na naka-footboard na dinala dito ni Yamaha. Ito yung kauna-unahang nilabas ni Yamaha dito sa Pilipinas na naka-footboard na 155cc. So ayan mga idol, no. So ito naman yung gilid niya. So ayan. So makikita natin dito yung kanyang decals, ganito lang, tapos naka-emblem yung 155 LX, naka-white. Tapos dito naman sa gilid niya is Lexi. Tapos may nakalagay dito na VVA or Variable Valve Actuation. So ang motor na to is powered by Blue Core Technology. Magbaba mo sa ilalim, meron siyang apakan ng angkas or apakan mo. So apakan ng driver side to. Natutupi siya, no. Tapos hindi siya ma-vibrate mga idol, no. Ayan. So hindi siya umaalog ng basta-basta. So napakaganda niya. Tapos dito naman sa cooling system niya is naka-liquid cooled na yan. So hindi ka na mangangamba pag during long ride na ma-overheat. Kasi nga ito ay naka-liquid cooled system na siya. So pagdating mo dito, no, bababa ka dito. Ayan, gilid niya. So ito naman yung kanyang muffler. So meron na siyang guard ng plastic. Hindi ka rin basta-basta mapapaso dito kapag napaangkas yung or napadikit yung paa ng angkas mo. Or kahit nga sa'yo, hindi ka basta-basta mapapaso dito. So ito naman yung gulong niya, no, sa likuran. So ayan. Tapos meron siyang 100 by 90 by 14. So standard, napakadaling hanapin aftermarket, no. Tapos mas malapad syempre dito sa likuran niya. So dito naka-glossy yan lahat dito mga idol, no. Ayan, glossy yan. Tapos meron siyang ayan, reflector. So dagdag visibility yan during night ride. Ito sa braking system, no, sa likuran nito ka-drum brake yan. So kahit naka-drum brake yan mga idol, no, alam naman natin na goods din ang kanyang stopping power kapag maayos ka mag-adjust. So meron na rin siyang reflector dito. Fender na to is flexible na hindi basta-bastang
matutupi or mababasag kapag sinagi mo. Sa tail light niya, mga idol, no, makikita natin naka LED yan. So LED. Tapos pagdating naman sa kanyang signal light, siyempre ito sa likod is naka valve type yan. So dito naman, pagdating mo naman dito sa kanyang suspension sa likod, ayan, naka single coil spring siya. Hindi naman ito basta-bastang matagtag pag dinaan mo sa mga lubak-lubak na daan. Sa Yamaha Lexi 155, so andito na rin naka-indicate kung anong klaseng oil yung gagamitin mo. So use Yamaha Lube Genuine Oil only. So dito sa gilid niya, ganun pa rin yung kanyang decals niya, napakasimple lang. Makikita natin dito yung 155 na LX, tapos dito nakalagay yung BB or Variable Valve Actuation. So sa grab bar niya, no, makikita natin dito napakalapad ng grab bar niya at napakatibay. So naka matte black yan, mga idol, dito sa grab bar niya. So pwede ka mag-attach dito ng top box kung gusto mo ng long ride. At yung upuan niya, so malapad, ayan, sa angkas. Tapos dito naman sa kanyang driver side. So malapad siya, mga idol, no? So hindi siya basta-basta mangangawit dito during long ride. At ang maganda dyan, mga idol, no, meron siyang under seat storage capacity na pwede mo paglagyan ng mga gamit mo. So dito naman, mga idol, no, sa kanyang manibela, ayan, makikita natin yung manibela niya, naka-upright position ka dito. Kaya goods na goods talaga for long drive. So meron siyang mga buttons dito, no, ayan, high beam, low beam, turn signal lights. Tapos dito naman yung horn niya. Tapos dito naman sa kabila is on and off switch. Tapos dito yung on-off hazard, meron siyang electric start system. So pagdating sa electric starting system is, ito ay meron lamang electric start system. Meron siyang features dito na, ayan, USB charging port, at meron siyang pocket dito na pwede mo paglagyan sa kanyang ignition key. Traditional pa lang siya. So meron siyang lock, stop and start system. So ang maganda dyan sa stop and start system niya, matraffic, kusa na lang siyang mamamata at kusa na rin siyang aandar. Yan, logo nila Yamaha. Tapos pagdating naman sa kanyang meter panel, no, ito, digital na siya. So lahat ng mga indicator makikita mo dito, no, may pangalan dito na Lexi 155. Andito yung turn signal lights niya. Ayan, turn signal lights na left and right. Meron siya ditong high beam, low beam. Tapos check engine indicator. Kung interesado ka dito sa bagong Yamaha Lexi 155, pero itong price ngayon na 98,200 pesos sa kanyang spot cash or sa kanyang cash. Pagdating naman sa kanyang down payment, is umaabot lamang ito ng 7,900 pesos. 6 months niya is 17,425. Sa 1 year niya is 9,675. Sa 18 months na 6,985. Sa 24 months is 5,685. Sa 30 months na 5,025 at 3 years na 4,380. So meron itong 3 years na LTO registration package. Meron itong isang full face helmet. Meron itong 3 years insurance. At meron isang premium jersey, mga idol, no? So ano pang hinihintay mo, no? Kung interesado ka dito sa pinakabagong Yamaha Lexi 155, visit ka lang dito sa Yamaha Premium Kailangan Kidnon Brands.